Wow! Nakakaingit naman! Napaka-sweet naman! Ba't kayo lang? Ako din. Group hug! Group hug! Mga 4 kantos. The 4 kantos. Kape muna tayo. Kape muna. Labo ng camera ko. Magkakape ang 4 kantos. Gregory! Kailangan mag-grass cutter yun, ha? Hoy! Kailangan mabunot natin yung pine tree. Sayang yun. Magkape ka muna. Ha? Yung? Utang na, dumi ng terrace natin. Bakit puro langgam na yung ano? Lagyan mo ng lason yung ano ha, sa may pressure switch ha. O yung grasa, huwag mong patidikitin doon sa may kuryente ha. Puputok yun. Yun, yung kasing deep well namin sa baba, pinamamahayan ng langgam. Yung pressure switch, pinapasok nila. Dahil puno ng langgam yung pressure switch, ay siguro yun, andun sa baba yung ano. Diba? Hindi niya kita rito eh. Puro sukal na kasi dun. Dun sa pinakababa, sa may puno ng nara. Hindi niya tanaw dito. Pinamamahayan nga yun, pinamamahayan ng langgam, kaya nagloloko yung kung tubig namin, paputol-putol. Minsan di na gumaandar. So hindi pa niya nag-grass cutter tong area na to. Pero ito, kasi nga may dumating kaming bisita, may tumingin dito sa lupa, kaso ayan, 2 sasakyan sila, nasira yung daan namin dahil nabalaho dyan, lalo dun sa may ibaba na yun, nasirang-sira yung daan. Ang itsura dito pagka nag-grass cutter, maganda tong lugar. Ngayon yung lamesa na yun, naulanan na lang, nabulok na nga yan eh. 7-inch ang kapal niyan, century old na mangga yan. Yan yung katawan. Sobra laki niyan. Nabuwal yan nung bagyo, kaya ginawa namin, ginawa ko na lang na lamesa. Ito pa nga yung katawan niyan. Yan, lagyan ko ng ano ng singer na panahian, paa. Ito yung pinakakatawan niyan. Yan, ang laki niya, no? Oh. Kita nyo? Ayan yung kamay ko. Tapos, ito pa isang sanga. O, ginawa ko ring ilaw yan. Inuka ko sa ilalim. Tapos, ginawan ko na lang ng kadena. Ayan. Tapos, ito yung isang sanga. Yung isang sanga na yan, nandito yan. Ay, ito, dito, sa maliit na to. Nandito. Ayun. Tapos, yung malaking sanga pa, ito, itong mahahaba na yan. O, dun din galing yan. Diyan din nakakonekta yan. Tapos yung karugtong naman nung lamesa na yun na nasa labas ay itong nakikita yung ginagamit naming lamesa. Yan, ito. Dito yung dining table namin. May crack na nga siya. Tapos dahil mataas ang kuryente namin dito, sabi ng nanay ko, nakukonsumi siya dahil sa lakas ng konsumo ng kuryente. Binutas ko na lang yung bubong namin, nilagyan ko ng plexiglass. Kaya ngayon, dati kasi hindi ka makakapaghugas dito ng walang ano. Hindi ka makakapaghugas dito ng hindi bukas tong ilaw dahil napakadilim sa loob. O ngayon, dahil may ganyan na plexiglass, natural light yung pumapasok. Kaya nakakatipid-tipid kami ng kuryente. Yun nga lang, aalagaan mo sa Bulkasil kasi minsan nagkakatulo siya. Hoy, Whitey! Tatae ka na naman dito sa loob eh. Doon nga! Ayun na nga, pagkatapos ng mga eksena sa bahay, dinala ko muna sa PNP housing yung 2 bata para turuan silang magmotor. Ayan yung bunso ko, grade 5 lang yan. Kaya na rin mag-solo. Wow! Tapos yung ate niya, wow! Kalakaran na kasi dito sa San Miguel na kahit mga maliliit na bata marunong na dapat magmaneho ng tricycle, kolong-kolong o motor.
Dahil nga sa layo ng lugar at saka ng bilihan. Pasok na lang kasi dun sa Costco. Hoy! Kaya nasa loob po yan eh. Nandito sa may loob. Pwede ba pasok ka ng pasok? Gusto mo ba mag-aral? Tatang pusa to ah. Ang mga anak, baka tumain na naman din yan. Nor. Yung pusa na to, hilig pumasok sa bag ng may bag eh. Bait yan eh. Pangit naman. Diba? Hindi pa yan. Payat lang siya. Lagay mo siya sa pwesto nila. Naghanap yan Dito sa pwesto niya, dun sa pwesto. Aray ko, ako. Ang talim ng kuko niyan eh. Pagkano magupitan? Hindi ko pa nagugupitan eh. Hoy, galing na naman sa kwarto yan? Ba't naman nakalagay yan? O, tumae dyan, anak ha? Hindi po nasa kama po. Ha? Daan tayo, di ma? Kalalaba ko lang yung bag na yan ha? Wala po. Huwag niyo papasukin anak sa kwarto at baka tumae na naman dun yan.